uling na kanyang i-offer talaga namang certified na eco-friendly at matipid na uri ng uling. Ibabahagi yan ng bisita natin ngayong umaga, si Ms. MJ Loling, ang founder ng Eco Bricks. Good morning, MJ! Hello! Good morning! Good morning! Good morning! Ayan, bati ka muna sa inyong mga kaibigan at followers. Hello po! We made it in Love, Tony Pet and everything. Yun! Oh, we made it! Thank you for coming here, MJ. MJ, ito bang ating nakikita mga samgyupsal ingredients, may kinalaman ito sa paggamit mo ng eco-friendly na Eco Bricks? Actually po, yung sangyup namin is nabuo siya because of Eco Bricks. Oh, siya yung nagsalba. Yun. During the pandemic, nawalan kami ng source of income, kaya nagkaroon ng Sangyup. Okay. And since yung we're... samgyupsal na Yes chain po. mo, ito Na on the samgyupsal go. na negosyo Yes mo, po. on the go na Yes po. samgyupsal business mo. Ang nagtawid, ang nagsuporta, nagbigay ng suporta ay itong Eco Bricks. Tama? Yes po. During the pandemic Okay. po kasi nawalan ng sales si Eco Bricks. Kaya po nabuo si Sangyup. Oo. So sinave niya yung business ni Nagkatulungan. Eco Bricks. Yes po. Ayun. The other way around, Kasi yung mga nagkatulungan. tao before, sinara yung restaurant, hindi sila lahat makapag-dine in. Oo. So hindi rin kami makapag-serve sa mga kliyente namin ng mga sangyup sa restaurants ng uling. Oo. So naisipan ko na magtayo ng sarili kong sangyup, but ang ano niya is on the go. Yung sangyup mismo yung pupunta sa bahay ng clients. Oo. Deliver. At Kumbaga, syempre, sangyup sa bahay. sa yung samgyupsal na negosyo, kailangan natin syempre ng Uling. fuel. Yes So, po. uling. Ito yun. Okay. Ano itong uling na ito at bakit eco-friendly at matipid na may tuturing? So, si Eco Bricks charcoal briquettes po is gawa po siya sa ni-recycle na coconut waste. Okay, ito So, yun. we Filipinos, we love anything na coconut. Uminom tayo ng mga buko juice. And actually, ang Philippines is second to the top distributor ng coconut in the whole world. Tama. So, we're making mga coconut oil, mga Byproducts. byproducts sa coconut. So, walang nasasayang yung mga waste o yung shell, yung husk. So we collect them instead na maging kalat. And we turn them and transform them into this, Uling. charcoal Oo. briquettes. Oo. So, itong idea mong ito, kailan ito nag-umpisa? At paano mo nasa-source ang sangdamukan ng mga coconut na mga wastage sabi yung Actually Pilipinas? po, yung briquettes is already existing all over the world. Yes, of course. Even in the Philippines, matagal na siya nag-i-exist. But the problem is, in the Philippines, before, sobrang pricey, sobrang expensive niya, kaya hindi siya tinatangkilik ng tao. And at the same time, hindi pa ganun kaganda yung quality kung i-compare mo with the traditional firewood. Ang naging role ni Eco Bricks is to improve yung quality and mas mura siya para mas tanggapin or mas yakapin pa siya ng mga tao, ng masa, at mas makilala pa. Oo. Actually, kaunti paglilinaw lang dito sa ating mga uling dito sa ating bansa. Hindi natin didiskwento ang ating uling industry. Kasi alam niyo ba, ang uling dito, ang gumagawa nito, hindi lang mga adults, pati may mga sektor sa lipunan na mula sa murang edad, lumalaki na, ayun ang kanilang ginagawa kahit mga kabataan. Gumagawa sila ng uling. They sleep 2-3 days and nights. Binabantayan sa gubat itong mga kahoy na ito para hindi maging abo. Doon sila natutulog sa kadiliman. Ganito, it's no joke. Importanteng malaman natin to, hindi ganoong kadali. Mahirap ang pinagdadaanan ng ating mga kababayan at mga kabataan para gawin ang uling na ito. Kaya naman, ang ino-offer naman itong si ating kaibigan, ang ating kaibigan si MJ, Yes, ay isa po. pang alternative kung paano pa natin Solution. matutulungan itong industriya Yes. ito. Yun. And aside from that, we found a problem po kasi in using the traditional firewood. Because of traditional firewood po, mas lumalala yung deforestation sa bansa natin. Oo. Lalong lumalaki yung demand na inasal ng sangyupsalan, dumadami yung branches. Hindi kayang isustain ng forest natin yung demand alone. Oo. So kaya lumalala yung climate change, kaya lumalala yung pagbabaha. And at the same Kasi time, putol tayo illegal ng na siya. putol. Oo, pinagbabawal na siya ng Putol tayo DNR. ng putol Yes, ng putol ng puno. putol without replanting the trees. Oo. So ito, dito yung idea ni Eco Bricks na why not use the waste and turn it into something useful para ma-prevent natin yung mga tao na magputol ng puno. Oh, nice. Good job. At ito ang ilang taon mo nang ginagawa? Magpo 4 years na po 4 kami years sa industry. na. Yes 4 po. years na. Very good. Okay, pwede bang ipakita kung paano nga ba ito ginagamit? Kasi iyong Eco Bricks ay safe. Yes. At 100% organic po. walang amoy, Walang chemical. dahil 100% Yes po. na organic, syempre. At ito ay safe at Smokeless and odorless smokeless din po. din. Di ba? Walang amoy, like I mentioned. Paano ba ginagamit yan?
So, katulad lang din po yung pagbabaga niya sa traditional na punong kahoy. So, sindihan lang po natin siya ng lighter. Okay. We've used that one. Yan. Oo. So, Go for it. gumawa din po kami ng isang mas mabilis na paraan ng pagpapadingas ng uling. Kasi kahit naman yung traditional na punong kahoy, hindi rin siya ganun kabilis magbaga. Oo. So, ito yung ginawa naming substitute. So, using this one, sisindihan lang namin siya. Ito ang itsura niya. Yes po. Wala din po siyang, lahat po ng ginamit namin is organic and chemical free po. Oo. So yan, pag nagdingas na po siya, we will form this into pyramid form. Hintayin po muna natin siyang So, ang sinasabi natin eco brick ay yung itong Ito po. Ito pong siya. briquettes. Oo. Eco bricks means eco-friendly Na charcoal. briquettes. Yes po, charcoal briquettes. Eco-friendly uling. Yes okay. po. Siyempre mga Amerikano, briquettes, di ba? Yes, you buy this, briquettes. you buy these sa mga mga bags, di ba? Sa mga DIY stores, Yes. sa mga hardware natin diyan na galing sa ibang bansa napakamahal. Pero ito ay cheaper na version at abot kaya ng lahat. So, just like the ordinary charcoal po, at of course, we have to wait because it will take time bago mag-catch siya ng ember. And if hindi available sa kanila to, meron siya sa online shop, pwede naman po silang gumamit ng kalan or ng blowtorch para mas mapabilis. Usually, yung mga Americans nga po, ginagamit nila is blowtorch. Pero yun, gumawa kami na mas alternate kasi medyo may kamahalan din kapag gumamit ka ng blowtorch. Kung kakayanin, pwede bang So, we made this one, phosphoro at 5 pesos lang siya each. Kaya niya nang pabagahin yung charcoal. Yes po. Oh, okay. So ito yung Isi-igniter po ng charcoal, ito yung, kahit anong so uri. kapag bumili ka, So, meron perfect po siya kasamang sa mga ganito. nagka-camping, nag-hiking. Oo, so meron kasama ganito, maaaring yung bili dito. Yes, pwede pong bilhin. Na magkano lamang? 5 pesos 5 lang piso po yung lamang. per piece. Pero Oo. yung per pack po, 40 pesos. Oh, 40 pesos. Yun Wala yun. na po Malayo siya. na mararating yan, di ba? So, and then, gaya ng ating usual na proseso sa pagpapaapoy at pagpapainit itong ating uling, pero ito, asahan nyo, tama, no? O nga, no? Less usok siya. Yes. Tapos, hindi siya maamoy, wala siyang yung... Hindi rin po masakit sa mata and sa baga. And once na napaapoy mo na siya, hindi siya katulad ng ordinaryong kahoy na kailangan mong paypayan ng paypayan. So ito, pag kumapit na yung baga sa kanya, katulad sa mga sanggipsal, di naman pinapaypayan, tuloy-tuloy na yung pagluluto ng karne. Eh, sa mga subgipsal na mga restaurants natin, di ba, yan ang nagiging, di ba, yung meron silang exhaust na dyan. Yes, opo. Tapos, kumakalat din naman yung usok at nangangamoy usok ka. So, paglabas mo, naggaling ang samgyupsal na restaurant. Amoy, usok ka kasi. Okay, so, ito pa, syempre, itong idea mo, mayroon kang partner, si Renz De Leon. Shoutout mo na siya. Shoutout po kay Renz. Ayan. Kasama ko siya ngayon dito sa studio. Nakakatawa. Ilang kayong partners dito? Ang babata nyo pa. Yung nag-start po talaga, founders, is kaming dalawa lang po. Oo. And then, meron po kaming mga naging investor, may mga naging shareholders, Oo. and of course, community and farmers po. Oo Coconut naman. farmers na pinartner po namin. Kanina I was Sila po yung asking you, nagsusupply, yes. asking you saan mo nasa-source. So sino primary source natin? Anong lugar? So, mainly po kasi, yung plantation ng coconut is nasa Mindanao. So, ang nagsusupply sa amin is Davao and Zamboanga. Ayun. So, sila na po yung nagka-carbonize ng mga shells. Ito, tinuturn nila into... From this waste, ito-turn nila into this. So, ito yung binibili namin sa mga farmers. And then, we transform them into briquettes. You pulverize them and then you transform them Yes. into briquettes. Opo. Yun. Kasi parang I'm sure nagtatanong sila, paano natin na-achieve yung ganito. So, ito nga. So, ang ating mga samgyupsal na mga negosyo katulad dito, natutulungan, syempre, di Yes ba? po. Nagkakatulungan sila. Opo. Aba. Okay, so, Yung ano po, yung usok niya is nanggagaling dito sa kusot. kusot. Oo. So, Ito siya. magkano Pero yan? pag nawala, pag natunaw na yung kusot, wala na siyang ano. Ayun. So, where do they go? How do they buy their eco-bricks? So, EcoBricks naman po is available siya nationwide. You just have to check on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Hi! Sa mga naman, mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.